Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kanina po ay nagkaroon kami ng pagpupulong kasama po ang pamunuan ng LUWA at sa pamumuno po ni LUWA Administration Jose Moises Salonga, ang OGCC led by Government Corporate Council Solomon Hermosura, pati na po ang ibang mga kasama po natin sa Office of the President para po mapag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga consumers ng prime water. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng prime water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon at numai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. So ibibigay po ni Admin Jose Moises Salonga ang mga naimbestigahan patungkol po dito. Good morning po. Good morning, sir. Katulad ng sinabi ni Yuse Claire, natapos na po kami sa investigation namin, ang initial investigation namin regarding sa mga complaints against prime water concessions, water joint venture agreements. Nabigay po namin ang aming recommendations, findings, and the ways forward kung paano natin matatapos itong issues na to. Ang importanteng tandaan sa investigation na to at naging focus ng pag-uusap namin kanina, it's not about finger pointing or blaming. The issue there is how do we put water in those people's pipes? Paano tayo magpaparating ng tubig sa kanila? Kasi the finger pointing can follow. The issue now is where do we get the water and how do we deliver it to them? Natapos naman po matagal, I think exhaustive naman. All avenues are open, pinag-usapan lahat ng recommendations, and I think in a few konting oras na lang, we will be able to execute ang ating mandate to deliver water sa mga apektadong water districts. First question, sir. Lian Buwan, Rappler. Good afternoon, sir. Sir, pwedeng pa-expound lang yung sinabi ni Yusek na attached to the DPWH, ano po yung attachment? And my actual question was, kasama ba sa scope of investigation, how these JVAs came about? Because many of them are unsolicited. The things I heard on the ground, they're saying there are serious accusations of irregularity kung bakit napirmahan. Nagkaroon po ba yun ng contract review? Bakit hindi na-flag kaagad? Seeing that successive audit reports flag disadvantageous clauses. We have also provided historical context on how these joint ventures came to be, no, including those things na yung possible issues on our board of directors. No, those things nalagay namin and we have made it known to the people who were making. Kasi technically yung appointments niyan, meron pang nagre-review previously pa before our time. So, paano nakalusot yun regarding possible issues, kung paano na pamunuan to, kailan ba dumami, nabigay namin. And there's been a report. The report actually mentions something about that. As with your comment na there are irregularities on the ground, that has also been addressed in the report. And the people concerned have been put on notice that this should be considered and most likely reformed and corrected within the next few days once we act. Sir, yung DPWH lang paki-expound. Kasi po, there was a time when LUA was under as an attached agency of DPWH. Na possible conflict yun sa mga namumuno doon in LUA. So let us just expound it when the time comes. Thank you. Okay, one last question. Sir, you said you want to focus on the ways forward, Yes. how you get. Kasama po ba dito sa pag-terminate na ng mga prime water JVAs? I understand, mahabang proseso to, may arbitration. Will you terminate or iko-compel niyo yung prime water na mag-provide? Kasama yan sa strategies namin. Termination, compulsion, will not put water there. We're here to act first, finger point later. Yun ang gagawin namin. Thank you, Lian. Ma'am Claire. Tristan.
Chris Anodalo, News Watch. Hi, sir. So, sabi niyo, sir, in a few hours, pwede nang magkaroon ng tubig. Ano-anong mga areas, sir? Hindi naman in a few hours. Bigyan mo lang kami ng oras. Oh, Napakabilis nila. okay. Utility Sige, sir. scale po tayo. Hindi Okay, okay sir. But anong mga areas po ang priority na magkaroon ng water supply? Ang unang titingnan natin yung mga water districts na gustong kumalas yung maiingay na yun. Ngayon, medyo politically charged yan issues niyan kanino. Magkakaroon kami ng matrix kung alin ang ano. It's also a matter of logistics eh. 'Di ba? Saan available ang assets namin na madi-deliver kagad. So, we can inform you of the schedule, alin ang uunahin, at ayaw rin namin magkatampuhan sino inuna, sino hindi. No? Kung kaya naming sabay-sabayan, of course, we'll do that. But we'll inform you kung alin ang unang binagsakan ng tubig. Ayun, how soon, sir, yung tubig na makakarating sa mga consumer? As soon as everything is finalized from the top. But we're ready already. We'll immediately let you know. We'll coordinate. Thank you, Attorney Moises Salonga. Yusek Claire. Thank you, Admin Joy Salonga. Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng suporta sa fishing industry sa Gensan. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City upang iparating ang kanyang suporta sa matatag at produktibong fishing industry. Sa isang mensahe sa mga mangingisda at empleyado ng General Tuna Corporation, hinirang ng Pangulo ang mahusay at kahangahangang trabaho ng mga ito. Aniya, di alintana ng mga mangingisda ang init sa Gensan, maging ang alon ng Celebes Sea at Pacific Ocean. Makapag-uwi lamang ng huling isda. Binigyan diin ng Pangulo na tutulong ang gobyerno sa patuloy na pagpapaunlad sa fishing industry sa Gensan sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kampanya kontra sa iligal na pangingisda at overfishing. Pagsulong sa makatao at modernong pamamahala sa fishing sector. Pamamahagi ng mga mas mura at accessible na fishing import or rather input para sa produksyon. Pagpapatayo ng karagdagang cold storage facilities at pagpapaigting sa research and development upang paunlarin ang kakayahan ng industriya. Dahil sa bagong Pilipinas, tuloy ang trabaho para sa pag-asenso. Lagay ng mga mangingisda sa Gensan, personal na inalam ni Pangulong Marcos Jr. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mangingisda sa Gensan Fishport Complex upang alamin ang kanilang kalagayan at kinakaharap sa mga hamon. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na mapakinabangan ng ating mga mangingisda ang pagod at sakripisyo nila tuwing sila ay pumapalaot. Giit pa ng Pangulo, dapat sulit ang kita nang hindi mabaliwala ang kanilang pinaghirapan. Nag-inspeksyon ang Pangulo sa nasabing fishport at nakadaupang palad ang mga mangingisda. Dininig ng Pangulo ang mga dulog ng mga kababayan at nag-abot ng tulong gaya ng pamamahagi ng motorized at fiberglass boats, financial support at karagdagang training, at pagpapatayo ng deep water port at mga mas malaking cold storage facility. Binigyan diin ng Pangulo ang direktiba ng DA or rather ng DA at Philippine Fisheries Development Authority. Patuloy na palakasin ang cold chain industry ng bansa. Paigtingin ang research sa mga modernong solusyon upang pagandahin ang buong proseso. Muli sa paghuli ng isda hanggang makarating ito sa merkado. At siguraduhin patas ang presyo sa pagbili sa kanilang mga produkto at accessible ang mga pamilihan sa mga mangingisda. Halimbawa ito ng pagtupad ng pamahalaan sa pangako na lahat ay kasama sa pag-unlad ng bagong Pilipinas.
At para sa ating coconut farmers, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga konkretong solusyon ng pamahalaan bilang suporta sa coconut industry. Sa kanyang tour and inspection sa coconut plant ng Century Pacific Agricultural Ventures Incorporated sa Jensan, inilahad ng Pangulo ang mga probisyon ng Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa ilalim ng plano ay target na magtanim ng 100 million coconut trees bago matapos ang 2028. Patuloy na pinag-aralan at pinapalakas ang pagsugpo sa mga peste at patuloy ang pamimigay ng fertilizers para mapaganda ang ani at tumaas ang kita ng ating farmers. Dagdag pa ng Pangulo, kasalukuyang inaaral ang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Fund Act para malaman ang mga susunod na hakbang para paunlarin pa ang coconut industry. Gaya ng pagsulong sa effective and responsive programs para sa pagpupunla at pagpapalawak ng mga pananim. At habang hinihintay na maisabatas ang panukala, patuloy ang pagtalakay ng paggamit sa Coco Levy Fund na angkop sa mga pangangailangan ng coconut farming sector. Nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa DA, DTI at Philippine Coconut Authority na palawakin pa ang mga seed farms, communal nurseries at distribution ng hybrid seedlings. Patuloy na hikayatin ang pangangapital sa coconut industry at pag-aralan ang mga produktong pwedeng malikha gamit ang niyog at bantayan ng maayos na sa pagpapatupad ng Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan. At paigtingin ang massive coconut planting and replanting program para pataasin ang coconut production sa bansa. Maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning, Yusek. Ato po. We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagsa-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. And ma'am, just a follow-up. We reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? For a while. Block o bluff? Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, aalamin natin kung paano ba nangyari na kung tawag ba yon, text or what? Message, ma'am. A message and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero makakarating po sa kanya. Thanks po. Thank you, Ivy. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakalien ay dumating sa Pilipinas for a 4-day visit. And when we had a chance to interview her, sabi niya po, pinuri niya yung transparency initiative ng Marcos administration sa West Philippine Sea. Sabi niya, it is the Philippines' documentation and reportage of harassment by China of fishermen can be considered as a gold standard and showed how China is gaslighting you and gaslighting your people. So ano po ang pananaw ng Malacanang sa ganitong papuri ng Lithuanian government? Nagpapasalamat po tayo sa bansang Lithuania at kay Defense Minister Dovile Shakalien, kung tama ang aking pagkakapronounce. At nakikita po ang ginagawang trabaho ng Pangulo
kung paano ba ipagtanggol ng Pangulo at ng administrasyong kasalukuyan ang karapatan ng mga mangingisda natin at iba nating mga kababayan patungkol po dito sa West Philippine Sea. Masarap pong pakinggan na mula sa isang banyaga ang nakikita nila at nare-recognize nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan, kapwa nating Pilipino o kaya Filipino public servant, ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At hindi nakokondina pa ang ibang mga ginagawa ng ating Pangulo pagdating sa pagtatanggol sa mga mangingisda at karapatan natin sa West Philippine Sea. On another topic naman po, yung Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulla na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may mga na-destroy na evidence dito sa Pilipinas, so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is, what I do know is that my client, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng Palace dito? So, if that what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Pero may mga follow-up lang dun sa question na yun. May mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga may investigahan din based on mga pinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong pinakadetalye na babanggit si SOJ Boying Remulla at alamin natin kung anong pa itong mga ebidensyang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang naging findings nitong si SOJ Boying Remulla. Yusek Claire. Okay? Sorry. Ivan? Sorry, if I may. Yung hingi lang po ko na update, baka meron po tayong announcements on resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Tinanggap na po ang resignation ni Miss Ana Puod. At yung pangako ko sa iyo tungkol sa gusto natin pag-graduate at makapunta sa upper middle income country, nakapagbigay na po ng mensahe sa atin at isi-share ko na lang siguro sa iyo mamaya. Isa lamang dito, ibubuot ko na lamang, ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palakasin ang macroeconomic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, innovation at digitalization. Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act. Pati po ang PPP or Public-Private Partnership Code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po makamit natin at makarating po tayo sa upper middle income group sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Thank you, Ivan. Harley Balbeno, PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, earlier today, the parents of Mary Jane Veloso, together with some groups, went here at Malacanang to file a petition urging the President to grant amnesty to Mary Jane. They are wishing po na sana, before the SONA of the President this July, ay mag-grant na yung amnesty. So, your thoughts on this po? Wala po ako ngayong kaalaman in particular kung kailan po nadala yung sulat. Pero makakarating po ito sa Pangulo at kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito. Thank you, Harley. Yusek Claire. Good news mula sa DOE at DOH. Mahakbang para sa napababain ang konsumo ng kuryente at gastos ng mga healthcare facilities sa bansa, ikinasa na. Sa layunin na ma-reduce ang energy use at cost ng mga public health care facilities, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang Department of Energy at ang Department of Health nitong Huwebes. Layunin din ng kasunduan na paigtingin ang pagpapatupad ng solar solutions for government, energy efficiency, and renewable energy in public buildings program. Sa ilalim ng kasunduan, mas bibigyan diin ang paggamit ng energy efficient and renewable energy technologies katulad ng solar panels,
LED lighting, inverter-type air conditioners at smart meters. Ayon din ito sa Government Energy Management Program na target ang 10% cut na sa electricity and fuel consumption sa lahat ng mga government buildings. Magbibigay ng libreng technical assistance at equipment installation ang DOE. Samantalang ang DOH naman ang mag-a-assign ng coordinations sa bawat pasilidad para masiguro ang maayos na implementasyon ng programa. Mas maraming trabaho parating na para sa mga Pilipino. 31 food security projects na nagkakahalaga ng 18.7 billion pesos binigyan ng Green Lane certification ng DTI. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang local production at magbukas ng hanap buhay sa bansa. Mahigit 7,000 na trabaho ang aasahan matapos na i-grant ng Department of Trade and Industry ang Green Lane certifications sa 31 food security projects as of June 30. Kabilang sa mga proyektong ito ang pig production facilities, feed mill, cold storage, greenhouse vegetable production, dairy farm at wind-to-finish farm. Kasama rin sa nabigyan ng certification ang ilang malalaking coconut processing facility na inaasahang makakapagbigay ng 4,725 na trabaho at isang set ng breeder farms na magbibigay trabaho sa higit 1,000 mga Pilipino. Sa ngayon, 17 projects na ang nasa pre-development stage, 7 ang under construction, 6 ang operational na at 1 naman ang pre-operational. Batay sa datos ng DTI, mula February 2023 ay nasa 222 projects o katumbas ng 5.75 trillion pesos na ang nabigyan ng Green Lane certification na inaasahang magbubukas ng 319,000 na trabaho sa bansa. Layo ng Green Lane na mapabilis ang key investments sa bansa, alinsunod sa development goals ng Marcos administration. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.